Sumugod nga sa ospital yung nanay ko, kaya pumunta agad ako. Grabe mare, pagka ganitong sitwasyon pala, wala ka nang pakialam sa suot mo. Basta pumunta na lang ako dahil nagchat yung kapatid ko. Hilong-hilo daw kasi yung nanay ko, kaya dinala niya sa ospital. Basta ang unang pumasok na lang sa isip ko, ang magdasal. Wala sanang masamang mangyari dahil hindi pa kami handa. Ngayon pa nga lang siya gumigin-hagin-hawa sa buhay dahil puro hirap kami noon. Na-confine na nga yung nanay ko dahil kailangan niyang obserbahan. Sinabi na rin namin kay tata yung totoo nung nakauwi na ako. Tumataas din kasi yung BP niya, baka mabigla. Nung kinabukasan nga mare, pinapauwi na si nanay. Sa awa naman ng itaas, wala siyang malubhang sakit. Nagagawa na rin niyang tumawa dahil inaasar namin siya. Kaya ako siguro nahilo siya dahil buntis siya. O diba, naka-maxi dress na agad yung nanay ko. Malalaman mo talagang okay na siya dahil balik sarap-sarapan na ulit. Inamoy pa nga niya yung kilikili niya dahil may kasamang tawa sa reseta. Nahilo ka lang pala dahil sa putok. Ere namang kapatid ko mukhang gusto ring magpa-ospital. Hindi pa kasi siya tuli kaya magpapaiwan na daw. Napakakunat na tsak niyan, syutak ka. Panis kayo sa nanay ko, mag-uuwi pa ng unan. Bayad na raw kasi yan, kaya pinayagan siya ng nurse. Nahiya pa yung nanay ko, dalin mo na rin kaya yung tangke ng oxygen. Yung kumot na lang daw, kaya binawal ko. Nanay, hindi nakasama yan. Okay na nga yung pakiramdam niya pero pinag-wheelchair pa rin siya. Gusto ko lang magpasalamat sa mga umasikaso sa kanya. Napakamaalaga kasi nila kaya naging kampante rin ako. Pati na rin sa mga kaibigan ng kapatid ko na nagmalasakit sa nanay ko. May nagmamahal pala sa kanya kahit aswang siya. Dahil dyan wala na raw maniniktik sa bubong niyo. Oh, nanay, kumapit kang mabuti. Baka ma-confine ka na naman. Nahiya ka pa kay sir, pwede ka namang lumipad. Mas gagaan sana kung iiwan mo yung kalahating katawan. Lang mare, baka ako naman ang ma-confine. Ihahatid ko na nga yung nanay ko na naka-maxi dress. Medyo napapaisip tuloy ako kung paano na lang kung sobrang hirap pa rin namin. Siguro pamasahe pa lang, hirap na kaming i-provide. Baka wala rin kaming pambiling gamot kaya magtitiis na lang. Mabuti na lang talaga at medyo nakaahon-ahon na. Nung mga panahon kasi noon, manghihilot ang takbuhan namin. Nagkukumbulsyon na kami, royal lang ang panggamot. Napakaswerte mo na lang talaga kapag sinamahan pa ng Skyflakes. Mare, naninibago ako sa mga kapatid ko. Napakalinis ng bahay, mukhang nag-alala talaga sa nanay ko. Tinapos na nila yung mga gawaing bahay para makapagpahinga na si nanay. Pero alam ko kung anong mas magpapagaling sa kanya. Mare, ano pa ba, di pera. O diba, inuwi din ng nanay ko yung kit sa ospital. Iba ka talaga, wala kang patawad. Okay na yung BP ng nanay ko pero babalik pa kami sa 1 linggo. May toothbrush palang kasama to pero parang hindi naman nagamit. Sa sobrang nervyos kasi ng nanay ko naiwan na yung ngipin niya. Mare, pero yung maxi dress niya hindi.